Lesson outcome. At the end of the lesson, the student should be able to 1. Categorize the different organizations that result had formed. 2. Discuss the reason for establishing each organization. And 3. Classify each organization's specific contribution. Lesson Introduction. If one plans to change something impossible, he must be in the company of few, for in this few he gathered the strength of the many. Trusted on like-minded individuals as a result were constantly looking for people who would be willing to accompany him his greatest goal. In his study abroad, he became open to the established various organizations who will be larger in hearing out the pain cry of the people. Sa lesson introduction po, ipinapakita po dito kung gaano kahalaga ang magkaroon ng kasama o kakampi sa pagtupad ng isang organization, lalo po kung ito po ay mahirap o imposible. Tulad na lang po nung kay Jose Rizal, hindi po siya nag-iisa sa kanyang layunin para sa bayan. Siya po ay naghahanap ng mga taong may kaparehong pananaw o handang tumulong sa kanyang mission. Habang siya po ay nag-aaral sa ibang bansa, mas naging ano po siya sa pagbuo ng organization. Ang organization po ngayon ay nagsilbing boses ng mga Pilipinong hindi naririnig o naaapi. Lesson discussion. Upon his arrival in Europe, Rizal linked up with his fellow Filipino. They established a number of organizations to strengthen their identity as a simple collective group of Filipino embarking on the Paris Exposition of 1899. They adopted the name of Kidlat Club, whose members included Antonio Luna, Baldomero Rojas, Fernando Canon, Juan Luna, etc. Pagdating po ni Rizal sa Europe, hindi po siya nag-iisa dahil nakasama niya po ang iba pa mga Pilipinong nag-aaral at nakikipaglaban. Upang mapalakas po ang kanilang samahan, nagtayo po sila ng isang grupo na tinatawag na Kidlat Club. Kasama po sa grupong ito ang kilalang Pilipino na sila Antonio Luna, Baldomero Rojas, Fernando Canon, Juan Luna at iba pa. Ang Kidlat Club po ay nagsisilbing paraan para magkaisa sila at ipakita ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Lalo noong sila ay dumalo sa Paris Exposition noong 1889. Ngunit ang pangalan pong ito ay pansamantala lamang. Nakita po nila mga Native American at dito po sila kumuha ng inspiration. Dahil dito po, pinalitan nila ang pangalan ng kanilang grupo at tinatawag itong Los Indios Bravos. Ito po ay tinatawag ng mga Espanyol sa mga kapwa nila Pilipino. Ipinakita din po dito na si Rizal ang kanyang mga kasama ay hindi lamang nag-aaral sa Europe, kundi nagsusumikap din silang pag-isahin ng mga Pilipino at ipaglaban ang kanilang dignidad at karapatan bilang isang bansa. Eventually, this group of students and young professionals become entrenched in provide a voice to air their issues and suggestions to the government. The Association La Solidaridad materialized. Ang Association La Solidaridad po ay isang organization na binuo ng mga estudyante at batang professional na Pilipino. Layunin po nila maging boses ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang mga hinahing, observation at mungkahi para sa reforma sa pamahalaan. Isa rin po mga organization ang paglalathala ng kanilang newsletter na pinamagatang La Solidaridad. Sa newsletter na ito, inilathala po ang pakikipagmahaba at mapabuluhang mga artikulo ni Jose Rizal, tulad po ng 5 bahaging sanaysay na katamaran ng mga Pilipino at mga Pilipinas, isang siglo mula dito. Ang mga artikulong po ito ay pinapakita ng kalagayan ng bansa. Man works for an object, remove the object and you reduce him to inaction. The most active man in the world will fold his arm from the instant he understands that in its madness to bestreat himself, that will work will be cause of his trouble. Dito naman po, ang mga tao po ay kumikilos dahil sa layunin o motivation. Kapag nawala na po ito, mawawala ang kanilang sigla at magiging sanhi ng katamaran. Ipinapakita din dito na maling pag-ugyok ng mga sarili ay maaari magdulot ng abala at problema na magiging dahilan ng kawalan ng aksyon ng tao. Deprive a man.
then of his dignity, and you not only deprive him of his moral strength, but you also make him useless even for those who wish to make use of him. Every creature was his stimulus, its inspring, man's is his self-esteem. Ang akdang katamaran ng mga Pilipino ay nagpapakita ng kahalagahan ng dignidad at pagpapahalaga sa sarili ng isang tao. Pinapakita po dito na kapag inalis mo ang dignidad ng isang tao, para mo na rin inalis ang kanyang lakas ng loob at kakayahang kumilos. Nawalan na siya ng gana, direksyon at silbi, hindi dahil likas siyang tamad, kundi dahil nawalan siya ng respeto sa sarili. Halimbawa na lang po dun sa isa pong estudyante na palaging pinapahiya ng kanyang guro sa harap ng mga kaklase. Kung ano po ang pinagsasabi. Dahil dito po, unti-unti po siyang nawalan ng tiwala sa sarili at natatakot na sumagot at kumilos. No one cases to be a man. No one forfeits his right to civilization merely by being more or less uncultured. And since the Filipino is regarded as a fit citizen when he is asked to pay taxes or shed his blood to defend the fatherland, why must this fitness be denied him when the question rises of granting him some right? Hey everyone, my name is Kristen Lakbayin, and ayon dito sa first slide, ipinaliwanag ni Rizal na ang isang tao ay hindi nawawalan ng pagkatao at karapatan kahit sila ay kulang sa edukasyon. Kaya ang mga Pilipino ay nararapat pa rin bigyan na pantay na karapatan at binibigyan din niya ang kawalan ng katarungan sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan dahil kinilala ang mga Pilipino bilang mabubuting mamayanan kapag sila ay nagbabayad ng buwis at lumalaban para sa bayan. Ngunit ipinagkait sa kanila ang mga karapatan kapag ito ay hinihingi na. Dagdag pa niya, hindi daw dapat sisihin ang mga Pilipino sa kanilang kakulangan sa kaalaman sapagkat hindi sapat ang edukasyon na ibinibigay sa kanila. Kahit nalikas ang kanilang kasipagan at kagustuhang matuto, kahit bago dumating ang mga Espanyol ay marunong nang bumasa at sumulat ang marami sa kanila. Dito naman sa second slide, sinasabi ni Rizal na nawalan na ng tiwala ang mga Pilipino sa mga dating itinuturing na tagapangalaga dahil ang mga ito ay naging mapagsamantala at mapanghapi. Ihinalintulad niya ang kolonyal na pamahalaan sa isang nurse na pinanatiling mahina at walang kakayahan ang isang bata upang patuloy itong makinabang dito. Sa halip na tulungan ng bata na lumago, ito ay pinipigilan at sinasaktan pa. Kapag ang bata ay nagrereklamo at lumalaban, agad itong pinaparusahan at sa gantong paraan, ipinapakita ni Rizal na sinadya ng mga mananakop na panatilihing mahina ang Pilipinas upang patuloy nila itong mapakinabangan. Perhaps the great American Republic, whose interests lie in the Pacific and who has no hand in the spoliation of Africa, may dream someday of a foreign position. This is not impossible, for the example is contagious. Covetousness and ambition are among the strongest bases, and Harrison manifested something of his sort in the Salmon question. Furthermore, this is contrary to her traditions, Philippines a century hence. Naman sa third slide, sinasabi rito na marahil ang dakilang Republika ng Amerika na ang interes ay nasa Pasipiko at sa walang kinalaman sa pang-aabuso sa Afrika, na maaaring mangarap balang araw na ang pagmamay-ari sa ibang bansa ay hindi ito imposible sapagkat nakakahawa ang halimbawa at ang kasakiman at ambisyon ay kabilang sa pinakamalakas na bisyo. At ipinakita ni Harrison ang ganitong uri ng issue sa Samoa, higit pa rito ay salungat ang kanyang mga tradisyon. When to return to Manila, Rizal tried to establish the first national organization uniting the archipelago.
Never before had there been a gathering where different mestizos and Indios were unified under one country, the Pilipinas. On the 3rd of July 1892, Rizal established his national organization of the Ongjungko Residents in Tondo, Manila. It was to be known as the La Liga Pilipina. It was attended by a number of Filipinos from different field and social strata like Domingo Franco, Pedro Serrano, Lactau, Ambrosio Salvador, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, and several others. Ang pagbalik ni Rizal sa Maynila. Sinikap ni Rizal na itatag ang unang pambansang organisasyon na nagbubuklod sa buong kapuluan. Hindi pa nagkakaroon ng pagtitipon noon kung saan nagkakaisa ang iba't ibang mestizos at Indio sa ilalim ng isang bansa. Ang Pilipinas, noong ika-3 ng Hulyo 1892, itinatag ni Rizal ang kanyang pambansang organisasyon sa tahanan ng Ongjungko sa Tondo, Maynila. Ito ay tinawag na La Liga Pilipina at dumalo rin rito ang ilang Pilipino mula sa iba't ibang larangan ng antas sa lipunan. Tulad lang nila Domingo Franco, Pedro Serrano Lactau, Ambrosio Salvador, Apolinario Mabini at Andres Bonifacio at ang iba pa. The La Liga Pilipina had its own constitution written by Rizal. Its aims were the following. Number 1. Unity of the whole archipelago into one compact and homogeneous body. 2. Mutual protection in every want and necessity. 3. Defense against all violence and injustice. 4. Encouragement of education, agriculture, and commerce. And 5. Analysis and application of reforms. Dito naman, layunin ng La Liga Pilipina na isinulat ni Rizal. Ibig sabihin dito, sa una is pagkaisahin ang buong bansa. Ibig sabihin naman sa pangalawa, magtulungan sa pangangailangan. Sa pangatlo naman, ipagtanggol ang karapatan at labanan ang walang katarungan. Sa pang-apat naman, paunlarin ang edukasyon at agrikultura at ang kalakalan. At lastly, magpatupad ng makatarungan at pagbabago sa reforma. Sa madaling salita, ang La Liga Pilipina ay itinatag upang pag-isahin ang mga Pilipino, tulungan ang bawat isa ipagtanggol ang karapatan, paunlarin ang kabuhayan at edukasyon, at magpatupad ng makatarungan at makabago na reforma. Eventually, the La Liga Pilipina was the last organization Rizal formed and was directly involved in because a few days after, Governor General Despungol arranged for Rizal arrest and eventual exile to the southern part of Mindanao, Dapitan. Despite his failure to materialize any long-standing organization, Rizal's followers were able to establish for themselves without his help, the formation of the Katipunan by Supremo Andres Bonifacio, who benefited from Rizal's vision, made use of the letters influential as references alluding to the Dapitan exile was present throughout their secret organization. Ang La Liga Pilipina ang huling samahan na itinatag ni Rizal. Ngunit ilang araw lamang matapos itong mabuo, inaresto siya ni Gobernador General Despungol at ipinatapon sa Dapitan, Mindanao, at dahil dito, hindi niya natuloy ang pumumuno sa samahan. Ngunit kahit hindi nagtagal ang La Liga Pilipina, nagpatuloy ang kanyang mga tagasunod sa kanyang mga ideya. Dahil dito, nabuo ang Katipunan ni Andres Bonifacio na ginamit ang mga ideya at impluwensya ni Rizal, kabilang ang mga sanggunian sa kanyang pagpapalikas sa Dapitan, sa kanilang lihim na samahan.